So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan, babuelo lang ako ha, go! Finally, atin ang matutunghayan ang the biggest controversial sexy star / influencer sa balat ng social media world. The biggest politician lover sa buong Pilipinas. The queen of the politicians, Ivana Alawi. Palakpakan sa utak ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong dalawang content ukol kay Ivana Alawi. At ang dalawa na ito ay nakatuon sa allegedly pagiging kabit niya raw sa mga politiko. Ayon sa napakaraming netizens. Sa last video natin kay Ivana, nagawa nating talakay na mga kumakalat na post nito sa social media na naging properties daw nito ay di umano'y rental lamang. Putang inang itong makagago na to, hayop na to! Isa na rin dito sa natalakay ang pagkadawit kay Congressman Dan Fernandez at businessman Jerry C. at Kong Albi Benitez. I thought she's rich. Why pa niya need ng sugar daddy? Kakaloka. Pero nandito na po ang very interesting part. Get ready! Dahil sa nagawang video ni MG kay Ivana, ay uminit na naman ang usap-usapang issue na rental ang mga bahay nito. Gumawa at naglabas ito ng isang content kung saan nag-lie detector test siya. Dumating sa isang tanong na, inupahan mo ba ang bahay sa Bahrain sa Airbnb? No, that's our house. wow. So ito po mga ka-hombre ko ay naging matinding sampal sa mga taong hindi naniwala na ito ay bahay ni Ivana Alawi. Sinagot niya din ang mga sinasabi ng tao na wala itong mga litrato sa kanyang bahay. Alam mo, hindi ako ganun kagaling gumawa ng storya na kung saan ako lumaki, di ba? Kwento ko talaga kung saan kami lumaki. At kaya wala naman talagang litrato ako doon. Patong maglalagay ng litrato, di mo kami nakatira doon. Yan yung isa sa mga tanong natin, mga ka-hombre ko. Pero ito, nasagot na niya. So parang literal na ito sagot, no, sa video ko. Sa video natin kay Ivana. So at least nagkakaroon tayong lahat ng kasagutan, di ba? Walang tayo, MG. Actually, wala naman talaga akong ganun katinding doubt seeing her career, seeing her views sa YouTube. Dahil YouTuber din ako, alam ko, most likely kung magkano kinikita niya sa YouTube. At syempre, wala naman akong idea sa showbiz. Pero alam ko kung gaano kalaki ang pwede niyang kitain sa mga simpleng billboard lang. Napakarami niyang billboard, mga ka-hombre ko. So, hindi imposible na meron siyang matitinding mga properties because she literally earns a lot of money, mga ka-hombre ko. So, O sino yung nagbayad sa'yo? hindi imposible. Lahat ng story na sinabi ko, doon talaga kami lumaki. And the reason why we're selling it is because 5 years after renovation, walang nakatira, nabubulok lang yung bahay. And until now, every week may nag-o-open ng aircon twice a week. Ang hirap ng maintenance. And I don't see myself living in Bahrain. Either America ako or Pilipinas. Actually, hindi lang 5 years. Wala nakatira dyan for 20 years. Pero pina-renovate lang 5 years ago, something like that. Siguro mga 15 years ago, kinuha ng gamit dito mga pictures natin. Yeah. Kasi sinasabi nila like it doesn't feel homey or Hindi siya homey kasi hindi naman talaga ako nakatira doon after renovated. ng renovation. But it's our home. It's not my home. It's my dad's home. Totoo yan. Actually, mga ka-hombre ko, meron din akong ilang mga properties, no? Meron din akong ilang mga bahay. Sino bang linoko mo dyan, MG? Actually, binebenta ko na nga tong mga to kasi as of now, wala na po talagang gumagamit, no? Di mo mapuntahan. Sa totoo lang, kapag ang bahay ay hindi natitirahan, ang weird, kahit gaano pa to kabago, straight away, nabubulok siya after a short period of time na walang katao-taho sa bahay. And at the same time, laging madilim. Nai-infest din siya ng mga masasamang espiritu. I believe in that. Lumipat na si Satanas sa katawan nyo. So exactly, ayan po ay kamalasan. Kaya di hamak naman na mas maganda kung ang bahay ay natitirahan, di ba? Puntahan mo. Now, pag di natitirahan, ibenta na lang. Yan talaga rin to. Para sa akin, tama Pero yan. ito yung photo of my dad's name and siya yung nagtanim niyan when he built it 20 ilang years ago. Ma'am, Bigyan mo ng discount, baka may gustong bumili. 1990s? Oh, dun sa mga, ha?
90s, he put his name. So until now, yun yung never ginalaw yung name niya. Parang grabe na to. Parang literal na ito direkta para sa akin, mga kahombre ko, itong mga sagot niya. Well, it's okay. It's good. Ikaw makagago ka, demonyo ka. Eh, masisira yung gamit sa'yo naman. Ang asar, inggit ka siguro sa house tour ko. Inggit? Kanino sa'yo? Ako may inggit sa'yo. Marahil, Ivana, hindi naman nalalayo, no, na may mga tao na maiinggit sa'yo. Kasi, syempre, Ano? Inggit na lang? sino ba namang may ayaw na maging katulad mo? Sikat, mayaman, maganda, maayos ang buhay, may magandang pamilya, di ba? Lahat naman ng tao siguro pangarap na maging katulad mo. I never was. So, syempre, may mga tao dyan na mabababa lang, no? Nangangarap na gano'n ang buhay. Minsan, naiisip, bakit hindi gano'n ang buhay ko? Bakit hindi ako ganito kaganda? hindi imposible na ikaw ay kinaiinggitan ng napakaraming tao. And sigurado, napakaraming tao rin, mga kahombre ko, ang nag-iisip, Mag-isip ka na. Panahon na. nangangarap na bumagsak si Ivana. Pero actually, seeing her career, seeing her life, imposible na bumagsak si Ivana. Kasi I really think na well-off na siya. Hindi ako naniniwala na si Ivana walang kapera-pera o babagsak pa. Napaka-imposible niyan. I don't think so. Well, I really hope na hindi naman, mga kahombre ko. Pero hindi yan. Kasi for sure, ilang billboard lang yan. Wala na. Panalo na, di ba, mga kahombre ko? Anyway, isa rin sa mga naitanong kay Ivana, Ikaw ba ay nanira ng pamilya? No. Hindi ako pinalaking manira ng pamilya. I respect family kasi kami nga broken family. Ano to? Tapos maninira ako ng family. Sira ulo ka pala eh. Okay. pertaining sa cheating allegations issue sa kanya. So, bakit naman siya maninira ng pamilya? Alam niya ang feeling ng may broken family. So, May anak ka, may asawa ka rin, tarantado ka. totoo naman yan, mga kahombre ko, sa isang banda. Lalo na't may experience din naman talaga si Ivana. So, ayaw niya na maulit yan. Lalo na sa mga bata na involved dito sa ganito. Pero, again, ewan ko. Kasi, usually kapag ka-vlogger, pwede mong kahit papano, let's say, negative yung maging result, pwede mong gawin positive. Kasi, syempre, naka-video, alam na magawin negative, di ba? So, medyo may pagkabias, sigurado, sa ibang part, no, ng video ng isang vlogger. Napaka-bias mo sa akin. Pero, wala. Let's just give her that benefit of the doubt. Yan na yung nangyari, so doon na tayo sa result na yun. And yan yung sinasabi ng result ng polygraph test. Wala tayong magagawa. Utang ina nyo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo! Ayon sa mga netizens, bakit hindi daw ito nagawang tanungin siya kung meron itong mga sugar daddy sa lie detector test? Well, Na mga totohanan, masakit. question ng marami yan, pero again, nasagot na niya kasi ganun din naman, cheating allegations, ganun din yon, di ba? Kung naninira ba ito ng pamilya. So, yun din yon, mga kahombre ko. Iisa lang yon. So, most probably, isa lang yon. Bagong taon, bagong buhay, at bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo nasa link down below. Puto ka na! Sino ba ang aking mahal na si Congressman Dan Fernandez? Na may gobyernong may dangal sa pagbibigay Gobyernong may dangal bilang governor ng Laguna, mga boss. So, kung ako yan, ako talaga yung iboboto ko bilang governor ko ay si Dan Fernandez. Magkano yung binabayad sa'yo? I really love this congressman. Kaso lang, hindi ata siya nanalo, no? So, si Dan Fernandez ay isang Filipino politician, actor at businessman na naglingkod bilang isang congressman ng House of Representatives. Kumakalat ngayon ang mga post pagkatapos mapansin ng mga netizens na magkapareho ang naging walk-in closet ni na Ivana at Dan sa kanilang mga naging litrato. The experience is unique! Nag-ugat ang kontrobersiya sa isang Instagram video na ibinahagi ni Kong Dan kung saan makikita siyang nasa loob ng isang white and gold themed na walk-in closet habang nagbibihis. Agad itong inihalin tulad ng mga netizens sa ilang larawan ni Ivana na kuha rin sa tila kaparehong disenyo na closet mula sa kulay, ayos, estilo, ilaw at cabinet. Nako. Wala na, kantutan mo na. Kakantutin! Bakit ganun, mga kahombre ko? Nako po! Kantutan pa more. Pero si Congressman Dan Fernandez ay kilalang kilala bilang napakalaking lover boy, mga kahombre ko. Because he has good looks. Dahil dito,
muling nabuhay ang mga dating chismis na nauugnay kina Ivana at Dan. Taong 2020 nang unang umugong ang balitang may namamagitan umano sa kanilang dalawa. Matapos kumalat online ang ilang larawan nilang magkasama. Ngunit, sa isang panayam ni Boy Abunda sa kanyang dating talk show sa ABS-CBN. Totoo bang nililigawan ka ng kaibigang Dan Fernandez? No. We're friends. Yes, I won't deny it. We go out with friends, pero we're not, you know, romantically involved, no. Why not? Kasi babaero siya. Ayoko ng babaero. Please. Gusto ko yung mamahalin ako. Stick to one. At saka, gusto mo yung ikaw lang? Oo, tsaka, wag na yung ganun. Cute kasi si, Congressman Dan. Ayaw ko, kung cute siya. Hindi ako nakukyutan. Dahil dito, muling binatikos si Ivana ng ilang netizens. May ilan din nagtanggol sa aktres at sinabing hindi sapat ang parehas na interior design para husgahan ang isang tao. Sino ba namang sinungaling ang aaminin ng kasinungalingang ginawa? Pag may usok, may apoy. Ganyan lang mga artista pag-uusapan at itatanggi. After a month, a year, ayun, napapatunayan na. Wala na, antutan na. Pukin na yun ah. Diyos ko, sila naman talaga noon Kuya pa nga tawag ni Mona kay Dan. Huli naman kayo sa balita. Same taste din sa tiles. Makate ang mga bayad nyo, mga animal kayo. Same din ng taste sa hanger. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Baliw talaga ang aking mga kahombre. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang ating lesson for today? Repent! Marami! Una sa lahat, kapag mahal mo, ipangalandakan mo. Di ba? Wala namang masama. Basta ikaw ay nagmamahal sa isang single at hindi ka makakasira ng pamilya. Why not? Easy lang, ha? Now, pangalawa mga kahombre ko, huwag agad tayong mag-judge. Kunwari, isang sexy star, isang politician. Alam mo yun, kung nagmamahala kayo, magmahala kayo. Stupid naman na isipin natin na habang buhay itong congressman. Tapos ganito, tapos ganyan. Dapat medyo bigyan din natin ng positivity. Kasi si Dan Fernandez, hindi naman siya 24 hours na politician. May some certain hours lang siya na politician siya. Later on, normal din siyang tao, mga kahombre ko, di ba? Tumatay din siya. Ginagawa niya rin yung mga ginagawa natin. Alam niyo yun? As long as wala tong pamilya, anak, or something na hindi magiging maganda kung ilabas nila to. Tama? Yun lang naman. Peace, tang ina. Walang good fucking vibe. Mga putang ina nyo kayo.